tinitingnan ko po yung mga version ng talata na aking nababasa po. Iba-iba po kasi yung word, kagaya po dito sa binasa ko po. Ay, ang sabi dito. Sabi po dito sa Isaiah chapter 26 verse 4, sabi dito, trust in the Lord from eternity and to eternity. For with Yah Adonai, the Lord God, He formed universes. He formed, ang sabi po dito, no? Then, hindi ko alam kung anong version ito. Then, dito sa King James, tinignan ko po. Isaiah chapter 26 verse 4, ano sabi? Trust ye in the Lord forever, for in the Lord Jehovah is everlasting strength. Magkaiba po ang kanilang word. Kaya hindi po iba yung ating mauunawaan, di ba? Ay, hindi po parehas ang ating maunawaan kung ganito po ang word na masasabi natin dahil sinabi dito, formed kasi, formed universe, di ba? Iba yung form at saka strength. Ay, sabi nila, mas original ang King James. So, tiningnan ko kung itong nabasa ko, kasi maganda din itong word na nandito eh. Trust in the Lord from eternity unto eternity. For with Yah Adonai, the Lord God, He formed universes. Dito naman, sa King James, the number one version, ito ang pinaka-original, sabi nila. Isaiah chapter 26 verse 4, trust in the Lord forever. Diba? Sabi dito, trust in the Lord for eternity into eternity. So forever. And then, for in the Lord Jehovah is everlasting strength. Dito naman, with Yah Adonai, Jehovah Adonai ay the same, the name of the Lord God, He formed universes. Di ba magkaiba mga kaibigan? Kaya kailangan talaga natin na may ibang version tayo para malaman natin, well, in my faith, God formed everything, belongs everything to Him, and He is our strength. And then, sa Tagalog, tiningnan ko rin kung ano sa Tagalog para mas maunawaan natin. Isaiah chapter 26 verse 4. Sabi dito, magtiwala kayo lagi sa Panginoon dahil siya ang ating bato na kanluran magpakailanman. Yan po ang sa Tagalog. Magkaiba-iba no kung ating maunawaan, kung ating unawain po. Pero sa aking naunawaan dito, kahit magkaiba pa sila, God is everything belongs to Him. Yan lang po ang pagkakaalam ko, ang ating lakas, ang lahat na nandito po sa mundong ito, sa Kanya. Actually, ang binasa ko, itong tungkol po sa mind, no? About spirit din naman, di ba? Dahil kailangan natin, naano ko na, ito nga, ang word talaga ng Panginoon ay ang susi po talaga. Dahil kung wala po tayong kaalaman, no? Wala. Kagaya ng sabi dito, the word of God or the law is the hidden secrets of the master's mind. Sa ating pong mind, mga kaibigan. Kaya kailangan natin magbasa sa salita ng Panginoon. Amazing po mga kaibigan. Kaya nung binasa ko dito, na-touch po talaga ako. Dito po sa Salmo. Itong sa Salmo, di ba? Salmo chapter
Salmo chapter 20. Chapter 104, 104. 104 pa yun. Itong 104. Pero ang namataan ko kasi itong 105. Sabi dito, siya ang Panginoon nating Diyos. Siya ang humahatol sa buong mundo. Sa buong mundo po yan mga kaibigan. So, buong mundo, lahat ng mundo siya po ang hahatol. Actually, yung hinahanap ko itong sa chapter 4, sa chapter 104, ang hinahanap ko was, namataan ko itong chapter 105, verse 7. Na ano talaga sa ano, parang feel ko na tinuro sa akin ng Holy Spirit na basahin ko. Nung binasa ko, siya ang Panginoon na ating Diyos. Siya ang humahatol sa buong mundo. Connection po sa hinahanap kong verses at sa binasa ko mula po sa Psalm chapter 19, verse 7 to 11. Basahin ko po ha. Magkatugma po sila mga kaibigan. Una po kasi hinahanap ko itong sa 104 verse 27. Magkaano din sila, magka-connection. Lahat ng inyong nilikha ay umaasa sa inyo ng kanilang pagkain sa oras na kanilang kailanganin. O diba, connection? Kahit na dito ang sabi, humahatol sa buong mundo. Siya ang Panginoon nating Diyos. Siya ang humahatol sa buong mundo. At lahat ng inyong nilikha ay umaasa sa inyo na ng kanilang pagkain sa oras ng kanilang kailanganin. Then sa 28, binibigyan nyo sila ng pagkain at kinakain nila ito at sila ay nabubusog. So, ito po yung pinagbulay-bulay ko so naunawaan ko sa sinabi dito na lahat ng inyong nilikha, hindi lang po ito sa tao mga kaibigan. Kasi lahat ng nilikha ano ba yung lahat na nilikha ng Panginoon sa buong mundo? 'Di ba kasama na yung mga hayop, yung mga nasa dagat, mga insekto, mga tanim. Siya ang nag-provide lahat kahit yung tanim hindi man kumakain ng kagaya ng kinakain natin. Pero kailangan din niyang kumain sa pamagitan po ng tubig, ulan, 'di ba? Sino ang nag-provide niyan? Ang Panginoon pa rin kasi kung hindi siya magpapaulan, lahat ng mga tanim ay mamamatay. Kaya 'di ba mga kaibigan, amazing ang Panginoon. Nangingilabot ako mga kaibigan, no? Habang nagsasalita ako. Talagang nakaka-amaze talaga. Yung binasa ko, natatouch ako dito sa totoo lang napaiyak talaga ako na Lord, dapat ka talagang purihin. Yan po mga kaibigan. And then dito po sa Salmo chapter 19, maganda din po. Connection din po siya sa aking binasa na nakaka-amaze, sabi dito. Tungkol po sa kautusan, di ba? Na yung law, kagaya dito na the law is the hidden secrets of our master's mind, sa ating mind. Kasi kung hindi natin ito alam, ang salita ng Diyos, wala yung mind natin, wala tayong pangunawa. Kaya doon talaga ako na kailangan talaga natin magbasa. Hindi tayo maging mangmang. Hindi lang puro sa mga spiritual na bagay, kahit na dito sa mundo na ating kinagalawan mga kaibigan. Hindi lang sa both, lahat po ang salita ng Diyos. Yan po ang sabi sa Salmo chapter 19, verse 7 hanggang 11 po. Ang kautusan ng Panginoon ay walang kamalian. Ito ay nagbibigay sa atin ng bagong kalakasan. Ang mga turo ng Panginoon ay mapagkakatiwalaan at nagbibigay karunungan sa mga walang kaalaman. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay tama
at sa puso'y nagbibigay kagalakan. Ang mga utos ng Panginoon ay malinaw at nagbibigay liwanag sa kaisipan. Our Master's Mind. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapadalisay sa puso, mananatili ito magpakailanman. Ang mga ito'y higit pa kaysa purong ginto at mas matamis pa kaysa pulot putyukan. Ang inyong mga utos, Panginoon, ang nagbibigay babala sa akin sa inyong lingkod. May dakilang gantimpala kapag sinusunod. Amazing, mga kaibigan. Kaya sa naunawaan ko po itong salita ng Panginoon ay para po sa ating kabutihan. Malalaman natin ang tama at mali, and then pag susundin natin siya, magagalak ang Panginoon at bibigyan tayo ng gantimpala. Ayaw lang talaga ng Panginoon na gumawa tayo ng, yun nga, mga kamalian, kasalanan ba, mga kaibigan, kung, di ba nasa po ako, Old Testament po yung basa ko, tungkol po dun sa Israelite. Sa akin pong naunawaan sa kanila, lagi po silang tumatalikod pag wala nang leader na magdadala sa kanila. Pag nawawala pa sila, naliligaw sila, mga kaibigan. Kaya lagi silang natitipas at sila, kulang yung kanilang pananampalataya sa kanilang Diyos, sa ating Diyos. Kasi pag nakaranas sila ng magandang buhay, ayun na, nawawala na sila. Na hindi nila alam yung nagbibigay sa kanila ng magandang buhay ang Panginoon. Kaya yun, sumasamba sila ng ibang Diyos-Diyosan. At pag sila ay naghihirap, yun, tumatawag sila uli sa kanilang Diyos. Diyos natin. Yun, mga kaibigan, kaya dapat tayo, kung meron man tayo masagana man o hindi masagana, straight lang tayo, focus sa ating Panginoon.